Bago ang lahat, langya, mapapamura sa mahal ng gas ngayon. Hindi kaya kayo karmahin yan. Pati Lomi dito sa Batangas biglang nagmahal eh. Wala lang. Nakabalik na si Jason Tatum after ng 9 or 10 months galing injury. Nasa 298 days. Parang nagkaroon lang si Jason Tatum ng sprain. Bumalik na din ang mala Tatum na tres sa pool sa matres. Wala nang minutes restriction, tinambakan pa ng Boston Celtics ang Dallas 120-100. Nasa 27 minutes si Tatum na merong 15 points, 12 rebounds, 7 assists, 1 steal, 6 out of 16 sa field at 3 out of 8 sa 3-point area. Based din sa mga analyst at commentator, parang hindi galing sa malalang injury itong si Jason Tatum. Pero parang nangangalawang pa rin sa unang game niya. Nilabas din kung anong naging rason kung bakit mas mabilis ang naging recovery ni Tatum kumpara sa ibang mga player. As usual, ginaya niya si Kobe. Dahil napanood ni Tatum ang documentary about kay Kobe at nakalagay doon kung paano siya nakarecover sa Achilles tendon injury. Nung ma-injured si Jason Tatum noong nakarang taon, May 13, within 24 hours nagpa-opera agad siya at hindi umabot na namaga pa yung injury ni Tatum. Dahil kung nag-intay pa siya noon at namaga pa ang injury ni Tatum, ilang linggo pa siya bago maoperahan at magkakaroon ng 1 month delay. Katulad na nangyari kay Butler. After niyang ma-injured, nag-intay pa siya ng nasa 3 linggo dahil namaga ang tuhod niya. Dahil naghanap pa si Jimmy Butler ng second opinion. Si Tyrese Haliburton naman na injured halos mid-June na. Kaya hindi talaga siya aabot ngayong season. Katulad ni Tatum, within 24 hours din na operahan noon si Haliburton. Maaga ding gumaling ang injury ni Tatum. Early July pa lang habang nagpapagaling pa siya sa kanyang injury at surgery, nagsisimula na siya ng workout at nagre-rehab na paunti-unti. Until dumating yung September, 4 months after siyang ma-injured. Dito kasi nagsimula na si Tatum ng basketball workout. Kasunod din nun, meron siyang ini-endorse na supplement or parang painkiller. Gumagawa na rin siya ng 5-on-5 workout. 4 months pa lang din after ng injury. Yung iba kasi umaabot pa ng 6 months. Katulad ni Kyrie. After ng surgery niya nung March, nakabalik siya sa basketball activity August na. 2 months na mas maaga si Tatum kumpara dito kay Kyrie na ang agwat lang nila nasa 1 buwan. Mas may edad din kasi si Kyrie. Ang inuna pa ni Tatum mental capacity niya dahil sa traumang nakuha niya nung na-injured at habang nasa recovery pa lang siya ng kanyang surgery, nasa workout na. Kaya mabilis nakasabay yung mental capacity ni Tatum based to sa ESPN article. So ginaya niya si Kobe. May bago pa ba? Dahil na-injured si Kobe 2013, maaga din siyang pumasok sa rehab. Ang pinagkaiba lang, 12 years ago, hindi pa ganun kataas ang modern medicine, hindi katulad ngayon. Ang naging problema kasi noon ni Kobe, napaaga yung rehab niya tapos na-injured siya ulit. Kaya inulit din niya yung rehab niya kaya tumagal. Si Tatum dire-diretso, walang hindrance na nangyari sa kanya. Kaya mula July until siya makastart ng basketball workout, walang naging problema. Ang gagawin na lang kasi ngayon ng Boston, i-preserve si Tatum until playoffs. Hindi naman kasi kailangan puwersahin katulad nung ibang naghahabol sa standing. Ang Boston 7 wins away pa kontra sa number 7 na Miami Heat. Mukhang ganado rin si Tatum dahil questionable talaga si Tatum prior sa game sa Dallas. Pero may tumawag kasi sa kanyang sidekick ni Jaylen Brown. Hindi ko matandaan kung si Jeff Teague yun sa isang podcast. Nasa 2 or 3 days yun before ng game ng Celtics at Dallas na sinabing Jaylen Brown team ang Celtics at hindi Tatum na ginagawa lang siyang pang front. After naman ang panalo ng Denver noong nakaraan, tinambakan naman sila ngayon ng Knicks 142-103. Parang sinaing na tambakol yung ulam nitong Denver. Pinaka-highlight pa ng game na yon, dinakot ni Spencer Jones ang betlog ni Towns, baka mabugok. At habang nire-replay sa Jumbotron, nagtatawanan pa yung player nitong Denver Nuggets. Si Spencer Jones din yung nakasiko dati kay Towns nung unang game nila. Tinahipa nun yung may parte ng mata or kilay nitong si Towns. Tapos hindi pa siya nakalaro ng isang game. Parang nasira din yung pagkalalaki ni Towns sa Knicks. Parang mamimili ka na lang Sa Lakers, sira yung career. Sa Knicks, sira yung pagkalalaki. Maalin na lang Halimaw gaming pa rin sa Jokic, 38 points, 8 rebounds, 5 assists. Okay na din matalo at matambakan. Wag lang yung ma-injured na naman. Nakabalik na kasi si Aaron Gordon sa lineup. Kaso si Jamal Murray naman na-injured yung paa at hindi na nakalaro.
Hindi pa alam kung gaano kalala yung injury nito si Jamal Murray. Sa sitwasyon pa ng Nuggets buong season, kapag merong injured na player na bumalik, merong player na papalit sa kanyang may injured. Parang may sumpaan Denver ngayong season. Injured pa si Peyton Watson at hindi alam kung sino may injured kapag bumalik siya. Sa Knicks naman, nakabawi sila after ng heartbreak loss kontra sa Thunder. Mula naman kay OG, 34.7 rebounds at 5 assists. Meron pang 4 steals at 1 block. Ang Lakers naman nakabawi. Tinalo nila yung Indiana Pacers, 128-117. 44 points, 9 rebounds at 5 assists si Luka. Halos sinolo lahat niya yung mga tira, 25 attempts at 10 free throws. Si Victor Wembanyama napaiyak dahil sa comeback versus Clippers. Biglang nakatulog sa dulo yung LA. 25 points ang hinabol ng Spurs kontra sa Clippers. 22 minutes, 27 points, 10 rebounds, 1 assist, 4 blocks si Wemby. Parang nag-champion na yung datingan ni Wemby dahil napaiyak siya na tinawag niyang hardest game of his life. 22 minutes lang kasi siya talaga sa game dahil binabaan yung minuto niya. Kaagaling lang niya sa back-to-back game versus Detroit. Based din kay Wembanyama sa post-game interview, kaya siya naging emotional after ng game versus Clippers dahil nga sa sobrang pagod. Nakuha din ng San Antonio ang pang 46 wins ngayong season. 3 wins behind na lang sila sa Thunder. Ang target para makapasok sa playoffs or masecure ang spot sa playoffs as of March 7, 56 wins. Ang pinakamalapit doon OKC. Kailangan pa ng San Antonio ng nasa 10 wins dahil 10 games din ang agwat nila versus Suns. Ang 56 wins pwedeng bumaba ng 55, 54 and so on. Depende sa Suns at sa Golden State kung matatalo sila sa mga susunod na game or ilang games pa ang matatalo sa kanila.